Para po sa ating lahat, itong pong ating pag-uusap ngayong hapong ito ay recorded po because we want to share this also later to those who have not attended. So, ito po, this is again our Faithful Media online seminar, training seminar, and we will be dealing with these three topics. So, nabanggit ko po yung Faithful Branding, ako po mag-handle po nun, Faithful PowerPoint, si Ate MJ, maling yan. Dahil maganda po na ma-discuss po niya dahil ito po yung isa sa mga creative po nating ginagawa for many years. May mga i-discuss po siya dyan. And also, ang ating Faithful Media Team setup. Paano ba magbuo ng isang Faithful Media Team sa kanya-kanya po nating mga churches? Kung hindi nyo po napapansin yan, at sana mapasin po ninyo, ang media team po ay isa sa mga gamit na gamit ng mga ministries sa ating mga churches. Maaring meron na po tayo. Siguro ito po yung mga basic na mga composition ngayon. Maaring meron na po kayong nagko-control ng sounds. Yan. Meron din po nagko-control ng lights. Pero kadikit po niyan yung mga nagdi-design ng, let's say, mga tarpaulin, nagdi-design ng kung ano pa mga design. Okay. Hihilan po ng konting pahumanhin. O po ay ilang araw nang inuumbot sinisipon. So from time to time, makakaramdam po kayo na parang inuubo po ako. Pero okay mag-alala, yan po ay proseso ng pagpapagaling. So pag-usapan muna natin ang Faithful Branding. For 2023, ito po yung magiging guide po natin. At maganda na mapag-usapan natin to dahil ito po ay pwedeng maging gabay natin sa mga susunod na mga panahon. Ito po ay parang panimulang pag-uusap lang po when it comes to our branding. At ano ba itong branding? Ano ba itong mga designs na ating pag-uusapan? At mag-expand pa po yan sa mga maraming mga output at mga publications po nating gagawin. So let's start with Faithful Branding. Ito po yung mga bala ko pong i-discuss para sa araw na ito. We'll talk about the faithful identity, vision, mission, values, and kung ano pa at sino po ang target natin bilang isang church. Since this is talking about everything na mahalaga regarding our statements. Ito rin po ay discuss po natin sa ating membership class. So parang review lang ho. Dahil part po ito ng design ng ating brand. Also, we'll talk about the faithful brand assets. So, nandiyan po yung logo, yung icon po natin, at saka yung motion video. Meron po yan, at ito po yung by request. Kasi, in as much as possible, ayaw natin ilabas ito kung kani-kanino unless you are really part of the leadership or a very, very active member of Faithful. Kasi as of now, pinapadaan pa ho natin ng processing yan ng trademark. Pinapa-trademark din po natin yung ating mga brands para hindi magamit ng kung sino-sino o makopya ng kung sino-sino. Also, we'll talk about the Faithful brand, meaning, and even the explanation. Okay? So, simulan na po natin sa ating Faithful identity, vision, mission, values, and target. Ano po ba ang ating identity? Ang ating pong pangalan bilang isang church ay Faithful Jesus Church World Harvest Ministries Incorporated. So kung meron po tayong acrostic, ibig sabihin na short version, ito po ay FJCWHNI. So medyo mahaba. Kaya dati po, nasanay po tayong FJC kasi sa totoo lang, ang unang pag-register po natin ay Faithful Jesus Church lang. Kaya lang later nag-update tayo dahil noong mga panahon na yun, lumampas na po ng more than 14 years ang SEC registration. Kaya kinakailangan ay ma-update na po yung pangalan. So we have updated it to Faithful Jesus Church World Harvest Ministries. Pero ang pinaka-shortcut po natin
para mas madaling matandaan ay ang salitang faithful. Kaya sa mga designs po natin at future designs po natin, mas gagamitin po natin yung term na faithful. Although sa mga churches natin, nilalagay natin Faithful Jesus Church kasi para malaman nila na ito ay church. Okay? Kasi may mga tao hindi alam kung ano ibig sabihin ng salitang faithful lang. Kasi pag faithful, ibig sabihin, baka faithful wife, faithful husband. Kaya sa mga churches natin at mga tarpaulins natin, ginalagay po natin Faithful Jesus Church. Although we can also put our whole corporate name. Faithful Jesus Church World Harvest Ministries Incorporated. Tayo po ay isang evangelical church. We are an evangelical church and we are registered under the Philippine laws at tayo po ay registered sa SEC at BIR. I-discuss din po natin ito sa membership class po natin. And this is the reason why even our name is of legal entity. Walang pwedeng gumamit sa buong Pilipinas. Tayo lang po pwedeng gumamit yan. And later po, mga kapatid, pinaplan po natin na maparegister po yung Faithful Jesus Church na brand para wala na rin po pwede makagamit. Okay? I'm now looking to legalize it para pati yung logo po natin ay ma-trademark na rin po. So, hintayin nyo po na magkakaroon po ng para later, kapag nilalagay natin ng logo o kaya yung pinakapangalan ng Faithful Jesus Church, may nakalagay po na TM or trademark para hindi magamit na kung sino-sino. At tayo po bilang isang evangelical church, we are a bona fide member of the Philippine Council of Evangelical Churches. Tayo po ay membro ng PCEC. At dahil dito, we also represent a bigger body. So, kung may body ministry, yes, may body ministry and faithful because we are part of the Philippine Council of Evangelical Church. Sa anniversary po natin, sa 29th anniversary ng foundation anniversary ng Faithful, makakasama po natin doon bilang guest speaker ang dati ko pong professor. Part din po siya ng Philippine Council of Evangelical Churches, si Dr. Melchor Go. Siya rin po ang current na Chancellor/President ng Asian Theological Seminary. So, kaya yan ang reason kung bakit may mga ganun po tayong mga invitations. Now, punta po tayo sa Faithful Vision. Kailangan muna daanan natin to kasi ito po yung dahilan kung bakit tayo ay nagdi-design. At kinakailangan alam natin yung mga tamang wording. Ngayon po, sa ating pong vision statement, meron po tayong mahabang vision statement. So pag pinag-usapan yung vision, meron tayong statement. Okay? At ito po yung kabuuan. So medyo mahaba. So we exist to form leaders by loving God through establishing the Trinity, family, and socially focused churches, and by leading disciples through equipping the family, ministry, and community-centered servant leaders to reach and serve all nations for Jesus. Hindi natin agad memorize yan. Siguro magagamit na lang natin yan sa ating mga FLI para ano po natin, ma-memorize, pero yan po yung kabuuan ng vision statement. Ito po yung dahilan kung bakit ang faithful ay nag-exist. Ngayon po, meron pong pundasyon po yan. At yan po yung Great Commandment, kalimutan yan, and the Great Commission. Yan po ang dahilan kung bakit meron pong faithful. At itong dalawang ito ay pundasyon din ng mga iba't ibang gawain. At kaisa po natin ang mga iba't ibang churches because of this. Ngayon, ang slogan po ng Faithful, very madalas natin ginagamit ito, everyone a leader who loves God and leads disciples. Dati po, hanggang dito lang po siya. Ngayon po, binuuna po natin siya to all nations kasi meron pong global vision and Faithful. Okay? So, para maging malinaw po, yan ang buong slogan po natin. Everyone a leader who loves God and leads disciples to all nations.
And our tagline is love God and lead disciples. Kung mapapansin nyo, itong part na to, ito po yung madalas na pinapublish po natin. Yan. Yan yung ginagawa, nilalagay natin sa tarpaulin. Bakit? Kasi maikli. Yun na po yung reason nun. Maikli po siya. Okay? So, tuloy po tayo sa mga usapin din po natin. Now, let's now go to the faithful mission. And ito po yung kabuuhan na statement ng faithful mission. That we lead disciples to belong by encountering God and have a living and meaningful life with Him in His church. Believing by educating them to be Christ-like disciples and become by empowering them to be community, family ministry leaders. Now, papansin nyo, lumalabas na common itong tatlong words na to. At makikita nyo po yan throughout. Okay? Yung salitang belong, believe, and then become. So, lumalabas po yan as pattern. Now, sa slogan po, ito po yung parang mas maikling statement, we lead disciples to belong to God in His church, believe in His word and teachings, and then become. So again, labas ulit yung words na yan. Belong, believe, and become. Okay? And then, lastly, very clear po ito, na tayo po ay part po talaga ng kanyang mission na kumbaga tayong lahat ay magkakasama po dito that we belong, believe, and become. So yan ang mission po natin sa Faithful. Lahat ng mga ito, again, dinidiscuss po ito sa membership class. Ayoko pong mag-assume na alam nyo na, pero ang maganda ay para mas magaling maliwanag. Kasi mamaya sa design po pag-uusapan natin. Now, in this part, we will see the values. So, may 5 M po yan. So, isa-isain po natin yung unang M, membership. Bakit po binavalue po natin, pinapahalagaan po natin ang kahalagaan ng pagiging active member ng church that is faithfully depending on God's grace alone. So, mahalaga po yan mga kapatid, mga kaibigan. Tayo'y part ng church ng ating Panginoon. Tapos, maturity. We value the importance of being a productive disciple that is diligently studying, following God's word. Tapos, another M is ministry. We value the importance of being a volunteer worker that is sacrificially serving the church through Christ alone. Sa missions naman po, we value the importance of being a missionary leader that leads reaching and serving people by faith alone. At siyempre, yung huling-huli, we value the importance of being an extravagant worshiper, serving and leading others toward God's glory alone. So mga kapatid, kung mapapansin nyo, nandiyan po yung 5 M, and that comprises what we call the values tagline. At sa tagline pong ito, mapapansin nyo po na ito po ay kinalalagyan ng mahalagang aspeto tulad ng, siyempre, membership, maturity, ministry, missions, at saka magnification. Okay? Na gusto ko rin pong bigyan ng tuon po ito na yung 5 focus na pong yan ay meron din pong 5 theological background. Okay? So, sa values pa lang makikita na po yung ating pinapahalagan at teolohiya. Una po, sa membership, we want every member of the church to depend on God's grace alone. Also, we want everyone to mature in the faith by focusing on God's word alone. Also, sa ministry, gusto natin magsilbi sila. Kanino po? Sa kay Jesus Christ alone. Also, sa ating missions, at iba sa atin, nagmi-mission na po dito, thank God, ay lahat po tayo by faith alone. At
Siyempre, tayong lahat, ang ending po ng buhay natin is to give glory to God alone. Pero isipin po natin lahat ng mga yan, kahit na ikaw ay part ng faithful media, let's say you are a designer, you are a photographer, you are a videographer, or any part of the ministry that you are in. Maganda po dyan mga kapatid, ay ikaw ay pwedeng magsilbi sa Diyos na meron kong focus. Okay. So pag nag-design po tayo, balikan po natin yung iba, mahalagang mailagay po natin yung mga salita pag pinag-uusapan yung vision, kung hindi man yung slogan, yung tagline. Love God, lead disciples. Yan po yung official tagline po natin. Sa Faithful Mission naman po, ang official tagline po natin ay belong, believe, and become. Okay? Sa atin pong values naman po, ang pinakamahalagang salita po natin dyan ay 5. Membership, ministry, security, missions, and magnification. Okay? Now, pagkatapos po nito, pag-uusapan po natin ang target. Bilang isang community, meron pa tayong inaabot na target. At kayo po, kapag nagdidisenyo, gumagawa ng social media post, at kung ano-ano, dapat alam nyo po yung target natin. Okay? So, isa-isahin po natin yung ating target. We all start with the community. Okay? So, mahalaga na makita natin na ang komunidad ay napakahalaga. So, the community are those people na hindi pa committed. Kumbaga, pero umaattend po siya sa, di pa siya umaattend ng church, kumbaga. Yan yung mga unchurched. Kasi, tawag po natin dyan ay sila yung mga unchurched. Okay? At marami pa church sa paligid po natin na nangailangan pa kay Jesus. Okay? Bilang isang faithful media artist, mga kapatid, kayo ay evangelist din. So, tandaan nyo to, kapag nagdi-design kayo, alamin nyo, anong crowd ba natin, anong inaabot natin. So, kung community yan, kinakailangan yung disenyo mo, babagay sa disenyo ng komunidad, ang age niya at profile niya. Or pag gumagawa ng video, dapat babagay doon. Next, yung crowd po. Yung crowd naman, yan na yung mga umaattend sa faithful. Kumbaga, yan na yung nagbibigay ng oras, ng panahon, at kumbaga kinukonsider na nila na sila ay parang ano na, parang kumbaga they like to attend more evangelical churches like us. Okay? So ito yung mga taong nasa gitna ng magtutuloy at hindi magtutuloy. Yan yung mga subok-subok pa lang. So, kung gagawa kayo ng disenyo, dapat yung babagay din sa kanila. Next, we are dealing now with the congregation. Ang congregation naman po, sila na yung mga tao sa church na maaring nakapasok na o nagsisimula na sa mga faith groups. Yan yung medyo seryoso na ng onti yan. Yan yung kinukonsider na nila na ang church nila ay faithful. Okay? At syempre tayo, ang pinakamahalagang indikasyon natin na talagang committed na sila ay kapag handa na silang pumasok sa isang faith group. Yan natin malalaman kung sila ay ready na. At another also is if they would like to be part of our membership as faithful and to engage in water baptism. So ito yung mga tao na ano na ho ito, kumbaga gusto nang maging miyembro tapos magpapabaptize na to o nabaptize na plus considering na yan na maging part of faith group. Mga kapatid, lilinawin ko hindi pa ho member ng church o ng faithful. Kapag hindi dumaan ng membership class at kapag hindi pa siya water baptized. Doon pa lang natin kinikilala na sila ay talagang miyembro na ng faithful Jesus. Tandaan niyo po yan. Mahalagang makita po natin yung anggulong yan. Okay?
Pero pag hindi pa yan, ayaw pa niya magpabaptize, eh part of the crowd pa lang ho yan. Uma-attend pa lang yan. Parang kino-consider pa lang niya na ang faithful na ang magiging parang community niya. Crowd pa lang yan. Tapos later, ayan na, magiging committed na yan. Okay? Ibig sabihin, part na siya talaga ng faith group. Kumbaga, faith group member na siya. At baka gusto niya rin mag-later maging faith group leader. Nakikiramdam na yan. At nagiging part na yan ng isang ministry. Happy ministry na. In fact, diyan pa lang sa congregation, merong mga nagko-consider na diyan makipart ng ministry. Okay? Meron tayong seminar para dyan po. Yung ministry, Faithful 301 po yan. And then, kapag lalo nang mas gustong maging seryoso, eto na, nagiging core na yan. Ito nagko-consider na itong maging ministry leader. Or, mas gusto niya na talaga mag-commit talaga. Kumbaga, yung iba dyan, sumasama na sa mga trainings. Kumbaga, yan ay nag-FLI na po. And then, yung ending po will be yung commission. Yung commission, yan na yung mga taong talagang, sige, talagang bigay na yan sa ministry, pero nagbi-mission na yan. At ito po magandang pattern sa lahat. Kaya pag nagdi-design po kayo, gumagawa ng video, nagpo-photo, isipin nyo lagi, we are what we call a local church. Ano ibig sabihin ng local? Tayo isang local church na nagdi-dream maging global. Sa ngayon, ang abot pa lang natin ay Luzon, Visayas, Mindanao. Yan pa lang. Pero, who knows? Baka mamaya baka magkaroon tayo ng gawain sa iba't ibang lugar. Muntik na po tayo magkaroon ng gawain sa Taiwan. Muntik na ho. Kaya kanina I was asking Pastor Romy, ano kaya ang magiging unang international church ng Faithful? Are you excited for this? Diba, ang ganda na kung ikaw yung magdi-design, no? Faithful Hong Kong. Faithful Taiwan. At kung ano-ano mga pangalan ng Faithful. Okay? Ayun po. Let's now go to the Faithful brand assets. At ito na po yung logo, icon, at motion video. Okay. So, tingnan muna natin ang mga sample ng mga logo. Ito po yung colored version. Madalas po natin nagagamit yung kulay pula kasi puti po ang kulay ng mga tarpaulins natin. Pero ito po talaga yung official colored version ng Faithful. Mamaya explain ko yung ibig sabihin nito. Pinapakita ko lang po sa inyo. Kung gusto niyo pong magkaroon ng mga kopya po nito, meron po tayong drive po talaga na sinishare natin sa mga pastor at sinishare din natin sa mga nagde-design na po talaga officially for our faithful churches. Ngayon, ito po yung red version, madalas po natin nagagamit sa mga tarpaulin natin kasi yung nasa labas po, madalas puti ang ginagamit natin. Gagamitin nyo naman po ay, let's say, black na tarpo o red na tarpo, may magagamit po kayo na ano po na kumbaga version ng logo po natin to. So yan po yung sample kapag let's say black or dark red yung ating pong logo. Yung ating background. Or kung puting-puti naman yung background, po pwede pong itim, po pwede pong pula. Pero pagkaputi po, madalas ang sinasuggest po natin ay yung kulay pula na na disenyo. Kasi mas yan po yung aakda. At pula po, red po ang official color ng Faithful. Pwede nyo po i-darken ng onte for purposes of let's say mas tumatagal na disenyo pero siguro mga much later kapag naglabas po tayo ng published version ng ating pong Faith brand guide, ilalagay na rin po namin yung mga hex codes po doon. Yung kulay na suggested for our churches. Okay? Now,
Let's go to the icon. So ito po yung buo po yan. Yan po yung kung titingnan nyo, ito po yung meron pong signification ng ating church at merong vision, okay? Vision, okay? At ito po yung icon na sinasabi. Yan po yung official icon po natin. Yan yung isang picture ng mapapakita na ito yung brand natin. May explain ko po yung anong ibig sabihin po. Okay? Now, yan po yung mga samples ng ating mga icons. Ito po yung colored version. Okay? Ito po yung red version. Ito po yung positive version. At ito yung negative version. Hindi po namin sinasuggest na gamitin nyo po ay ibang kulay, particularly for our brand. For example, ito gagawin yung blue, hindi po. Kasi hindi po blue ang official color natin. Hindi po tayo tulad ng isa ng Victory na kulay blue. In fact, ang ginagamit nilang blue ay navy blue. So we will not use blue. Ang ginagamit po natin ay kulay pula. Again, bibigyan namin later yung hex code nito. Pero minsan, pwede yung tapangan yung pula for background purposes. Okay? Pero may suggested talaga tayong hex code para ito. Sa mga nakakunawa po, mga designer po dito, yung hex code, yun po yung number na ginagamit para ma-determine kung ano yung exact na kulay doon sa color palette. Okay? Sa mga design ng mga apps niyan, makikita niyo yung mga hex codes doon. Para mas malaman kung ano talaga yung color na ginagamit. Kasi lahat po ng kulay ay merong pong hex codes. Or minsan yung RGB codes kung tawagin. So, mas madali kasi gamit yung hex codes. Now, may mga disenyo po tayo na mga katulad po nito. Ito na po yung official na gagamitin po natin. At meron din po tayong mga motion video. So, bibigyan ko muna kayo ng 4 na example. Yung 2 example po will have the faithful and the vision. Yung 2 example will be yung ano lang po, yung dito, icon lang po. Okay, let's start with the icon, the actual logo and together with the vision. Yan po yung ginagamit madalas ng ating daily faithful prayers. Okay? Meron po isang version pa ho yan ito. Okay. Uulitin ko para makita niyo yung pagkakaiba. May pagkakaiba po yung dalawang yan. Hindi po pareho yan. No? Para ma-determine po natin kung ano po yung pagkakaiba. Okay? So, ito po yung again, unang version. So, ito po yung pangalawang version para makita ninyo yung slight difference. Okay? Kung mga sensitive sa design, makikita niyo yan. Okay? So, at least medyo nakita niyo na yung slight difference. Now, moving on, yan na po yung icon na. And kung mapapansin nyo, may globe na lumalabas. World Harvest. Okay? Kahit po yung mga nauna, meron po ng konting lumalabas yun. Kaya lang, mas lumalabas sa icon yun. Kita nyo, yung globe, lumalabas din yung Pilipinas doon. Okay? Okay. Now, let's now go to the faithful brand meaning and explanation. Simulan muna natin sa logo po ng faithful.
Ito pong pinakapangalan, yan, faithful. Ang pinaka-tumbok po niyan ay ito po. Okay? Yan po yung shortened version ng Faithful Jesus Church for Harvest Ministries. Ang haba kasi, no? So, yan po yung pinaka. Ngayon po, ito naman po, again, as I said, yung icon. At ito po ulit, love God, lead disciples, yan naman po yung vision. Okay? Kung meron po kayong mga tanong, you can just type it po dyan po sa ating comment section para makita po natin kung ano po yung mga katanungan natin. No? Yan. Para mas alam natin kung ano ang gustong mga tanong regarding sa pag-uusap natin ngayon. Okay? So, tinitingnan ko lang kung may mga pumasok po lately. Okay, now, so basically, yan po yung pinaka-ano. Mamaya, huhukatin ko po yan, lalo na kapag pinag-usapan po natin yung icon. Pero for now, yan lang muna yung makikita ninyo para at least makita ninyo yung ano. Ito po. Medyo, okay. So, paliwanag po again, ito po ang pangalan. Ito po yung vision at mission. Yan, vision pala. Okay. At ito po yung icon. Very crucial to see. Okay? So, that is as plain as it can be. Yan palang ho will depict who Faithful Jesus Church. Okay, now, yung nag-design po niyan, si Brother Jun Tarol, isa pong kapatiran niyan. He's attending Victory here in the Philippines. Pero nakilala ko po siya sa isang common friend ko na pastor sa US. So, siya po din yung nag-design ng 2016 version ng Faithful Jesus Church, yung FJC na logo. Siya din po yung nag-design doon. Siya din po yung gumawa ng motion video at lahat ng assets na nandoon. Siya din po yung gumawa sa CYOD, halos karamihan. Kasi si Jun po, ang background niya po ay line art. Magaling po siya mag-drawing talaga by the hand. Dito po, pwede pong thumbs up po kasi yung mga magagaling mag-drawing by the hand. Kasi meron pong magaling mag-drawing sa computer at may magaling mag-drawing by the hand. Ako po ay nung nagsimula sa arts, by the hand po ako. I came from that generation. Kahit dati we were also doing calligraphy. So yung mga marunong mag-calligraphy dito, sana ma-revive natin yan. Kasi magandang gift yan na magamit natin. So, siya po yung nag-design nun. And then, yung fonts na ginamit po niya, ito po yung knockout na font. Meron pong ano yan, may kopya po na meron tayo niyan. So ito po yung pinakapangalan, knockout. Okay? Bilugan ko na. Knockout. Yan po yung pangalan ng pinaka-font na ginagamit. At may iba't ibang variation. So meron yung medium, and yung sumo regular, bantam regular, at saka yung flyweight regular. Okay? So, that will cover it for the meantime. Para lang alam natin yung tatakbuhin ng ating mga discussion tungkol po dyan. Okay? Now, ngayon naman, yung ating icon po.
So, kung mapapansin nyo, kung una nyo titignan yung design, makikita nyo agad dito ay letter F. Okay? Yan. So, makikita nyo dito, yan. Mamarkahan ko lang po, ayan, at yan. Letter F po yan. Okay? So, this explains what we call, ito po, again, Faithful Jesus Church. Ngayon po, ito po, kung titingnan nyo mabuti, krus po siya. Thumbs up nga po or kung nakita nyo po na cross po yan. Sa mga very sensitive na mga na mga mata. Yan po ay cross. Okay? So, naalala nyo sa mga nagfe-faithful weekend po dito? Yan. Cross. So, this talks about, syempre, kaya nga yan, faithful Jesus. Okay? Kasi alam natin na the cross, besides being the symbol of Christianity, the cross actually signifies Jesus's suffering and salvation. So sa cross na yan, may dalawang nakita. Atensya na po, medyo nagdulo ko ng konti. Ibaba ko lang po sa loob. At ibalik ko lang po. So, napapansin niyo pong unang-una na so here is the symbol of faithful. Ito naman po, cross. The cross, as we all know, talks about the Lord Jesus. And the Lord Jesus Christ, especially yung cross, yan ang symbol ng suffering. And we all know salvation ng ating Panginoon. Kaya maganda makita natin mabuti yan. At mga kapatid, yung sa unang logo natin dati, kung mapapansin nyo, kitang-kita yung movement ng globe. Ngayon, yung bilog pong yan po yung symbol ng World Harvest. Kung magpapaquiz ako baka pwedeng ma-explain natin. Okay? Ngayon po, ito pong tatlong kulay na to, may ibig sabihin yan. Yan po ay tatlong bagay din. Nasa vision mission po natin yan. Una po, it talks about the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Which is something na alam natin. And also yung tatlong yan talks about the country. Luzon, Visayas, Mindanao. And lastly, ito naman po, this talks about the family. Okay? Kung tatlong ito, it talks about the family. Develop ko naman ito. So, family.
Ngayon sa family, yung pinag-uusapan po dyan, yung mother, yung father, tsaka yung kids, mga anak. Sa mga kapatid, yan yung kabuuan ng lahat ng ano natin, ah, icon natin. Talks about the church, talks about the cross, talks about the word harvest, and it talks about unity, country, and family. Okay? Now, after this po, uh, may mga sunod pa ho tayong mga topics na pag-uusapan. At mga ano lang po ito, mga promotions din po natin na gusto nating bigyan ng highlight. Um, ano pa yung mga future natin na mga seminars na gaganapin? So, isa po dito will be design principles, paano mag-design, particularly sa computer set. Pero yung design principle, malawak yan. So, we'll also have a seminar on social media engagement. Kung alam niyo po yung Canva, yan, kung alam niyo po yan, ah ito po ay magkakaroon din po tayo ng seminar po dyan. Paano gamitin at paano mag-design. Pero besides that, gusto ko pong i-announce sa na ang meron pong official na Canva account ang Faithful na good news po. Binabayaran po yan actually yearly. Pero good news, libre po na binigay sa atin ng Canva because we are an organization. So, nung in-apply ko po siya, thank God, siguro after a month, nagulat na lang ako, yung version na ibinigay dito sa atin ay talagang uh, complete version. So, ito po yung bibigyan namin access, particularly yung mga nakikita po namin na official na mga outreaches ng mga magdi-design. Hindi po lahat bibigyan kasi gusto namin malaman muna kung kaya niyang mag-design talaga via Canva. Yung PowerPoint po maya pag-uusapan natin through Ate MJ. Yan, PowerPoint. Kasi magandang matuto tayo how to use it. Yung paggawa din ng mga documents, pag-uusapan natin yung documentation, mahalagang discussion po yan. Tapos yung pagpo-project sa church, may mga apps po tayong ginagamit and we want to share that to you. Photography and photo editing, videography, and filmmaking. Kasama po yung video, video editing. At tuturuan din namin kayo mag-online streaming na setup. Okay. So yan po yung mga future natin mga pag-uusapan sa mga susunod ng mga set. Okay, so ito na po yung mga gusto kong ma-discuss. So I'll pass now the platform to Ate MJ to discuss the faithful PowerPoints. Thank you po. Ayan, hello po, good afternoon po. Doc, share lang din po ako ng screen. Wait lang po. Okay, ano ba? May inhibition ba?
Ay, Ayan, okay na po. Makikita po yung screen ko. Apo. Ay, ayun po. Ayan, sige po. Now we're on the second part po na ating training, which is yung faithful PowerPoint po. So, as followers po ni Jesus, di ba, we are commanded to share the good news. At marami po talaga ibang ways to share the good news. And media po is one of the effective way and creative way. And I think most of the learners are mga visual learners, kaya very important po na visually appealing po yung ating mga pinapakita sa screen. And, ayan po. Ayan, kaya rin po tayo gumagawa ng faithful PowerPoint is to emphasize yung, as para mas clear yung content po ng message. And ginagamit po, and ito pong anong PowerPoint template po is hindi lang po siya pang Sunday service. Pwede po natin siyang gamitin even sa midweek or sa DFP or any speaking engagement nyo po or magto-talk po kayo. Kasi we want to create nga po yung branding or yung standard po na ginagamit. So to give you background po kung paano po paano po ginagawa ng media yung PowerPoint template is una, nagko-conceptualize po ang mga designers based sa monthly theme na binibigay po nila Doc. So, ay wala. Kita po yung screen. Ay, hindi pala kita. Wait lang po Ayan, kita nyo na po yung screen ko. Yes po. Ayan po. Ayan, so, ayun po, yung to give you overview po sa PowerPoint template, nag-conceptualize po ang mga designers based dun sa monthly theme na binibigay po nila Doc. So ito po yung mga examples ng monthly theme natin mula January up to now po. So yan po yung mga monthly theme. So from that monthly theme, dun po magbubuo ng PowerPoint template ng ating mga designers. And usually, yung mga designers po na gumagawa nitong monthly theme, sila na din po yung gumagawa ng PowerPoint template para mas connected yung design. And, ayan. So, next po is, share ko po kung paano po natin magagamit yung PowerPoint template. So, sa paggawa po ng PowerPoint template, may mga assets po na tinatawag. Andyan po yung background or anything na design sa pwede. And yung font. So, mapapansin nyo po dito. Ayan, so ito po yung theme natin for October. So, ito po yung blue na background. So, yan po yung generic na makikita po natin sa PowerPoint template. And yan din po. May font, kung mapapansin nyo po, very important po na kapag na-send po sa atin yung mga PowerPoint template, ay dina-download po para, ayun, mas makuha po natin yung design. And ito po, usually, kapag nabuo na po yung PowerPoint template, ito po yung, at sinend na po sa atin, ito po yung unang lalabas. Ang lalabas lang po doon, makikita lang po natin ay yung logo, tsaka yung monthly theme. So, paano po natin siya gagamitin? Yan, makikita niyo po dyan sa new slide, yung mga different slides na magagamit po natin. And kung mapapansin niyo po, ang mga bawat slides ay may mga labeled na po. So, mas madali po natin siyang makikita kung ano po yung mga content na ilalagay natin dito. So, since meron na po tayong PowerPoint template, ano naman po yung content? Actually, ito pong nabubuo po itong PowerPoint template based po dun sa message na binibigay po sa media. So, ano po ba yung example ng message? So, ito po ay
example po ng message na sinusundan po ng mga designers pag ginagawa po ng template. So usually, ayan, ang message po ay may title, may intro, merong quotation, merong verse, yan, catch, aim or puod, and may mga summary points. So, pag nalaman na po natin pag nalaman na po namin yung kung ano mga parts, actually ito po yung usual, mga standards na laman po ng message po. Kaya from that po, kami nakakabuo ng PowerPoint template. So, yan, may point 1, point 2, point 3. So, ngayon naman po, paano po natin ilalagay itong mga content na to sa PowerPoint template. So, let's say meron na po tayong gawang PowerPoint template. Paano po natin siya ilalagay sa PowerPoint? So, start po tayo sa title. So, kung makikita nyo po dito, meron pong dalawang types ng slides for the title. Merong smaller parang space and mas bigger space kasi may mga title po na like ito po, inside and out, mga one-liners lang. And may mga title po yung message natin na mahahaba kaya mas kailangan ng bigger space. So, ilalagay, ano lang po actually, copy-paste itong inside out na to dun sa slide na pipiliin po natin dito sa template. And next is the intro. So, hahanapin lang din po ulit natin dito sa slides kung nasan po yung intro. So, ilalagay po natin yung text na, to example po, the Holy Spirit is very important in every believer's life. So, i-paste po natin siya dun sa text part ng slides. And kung mapapansin niyo po, merong picture. Pwede po tayong maglagay ng picture dyan. Make sure lang po na related yung picture dun sa statement po. Ganyan. So, ayan po. And some outlines din po or yung message natin may mga quotation. So, meron din pong slide na designated specifically for quotes. So, from the slides, hahanapin nyo lang din po ulit kung nasa yung quotes. At doon nyo po pwede ilagay i-copy-paste yung quotes. Ayan yung quotes and kung sino po yung author. And, ayan. One part din po ng ating mga message is may mga ganito po statements or yung mga highlights po ng message. So, meron pong iba-ibang options to put it in the slides. So, pwedeng pure text na kagaya po nito na nakikita nyo sa screen. And one creative way, ito po, kung mapapansin nyo po, merong 3 types ng slides for the highlights or yung may mga statements lang po. So, we can choose kung ganyan, text lang po yung lalagay natin or pwede nating lagyan ng picture. So, meron po diyang click picture lang, then maghahanap po tayo. Mamaya i-share ko po kung saan po pwede makakuha ng mga pictures na ginagamit po namin. So, we have options po and depende po dun sa sa statement kung may mahahanap tayong pictures na related dun sa statement. And next part is the verse. So usually mga messages po natin ay may verses. So meron din pong specified na slides for verses. So same lang po, hanapin po natin dito, mali po. Mali po yung naka-highlight. Pero hahanapin lang po natin dito sa slides kung nasan po yung pang verse. So ito po siya. Ilalagay lang po natin itong verse, copy the verse and yung content po ng verse. And
Ayan, yung some of the messages din po ay merong parang ganito po, may mga question din, mga descriptive po na tanong. So, meron din pong designated na slides for sa mga ganito klaseng ano po, statements or part ng message. So, same lang din po, hahanapin natin kung saan po pwede dito. Usually po, title and text. So, copy lang po yung title or the question, who is the Holy Spirit, then paste po sa baba yung description po. And then, eto, sa message din po, may mga tinatawag po na summary points or may mga points. So, kung mapapansin niyo po dito, merong created na slides for 3 points, 4 points, and 5 points. So, pipili lang na po tayo. Depende kung ilan po yung points. Like, on this message po, meron 5 points. So, ito po ang gagamitin natin. 5 points. So, ito po siya. Pagka nilagay na po sa PowerPoint. And let's say, ano naman po, 3 lang yung points. Pwede natin itong gamitin with pictures. Ayan. And same lang po doon sa mga ibang contents ng message. Meron pong point number 1, itong counselor. So, meron pong designated slide for the points. So, ito, merong point number 1, point number 2. So, hanap lang din po. Usually, pag mga points, gumagamit po talaga kami ng picture para mas catchy yung word. So, search lang po tayo ng mga pictures na related dun sa points. So, paano po kapag merong walang binigay po sa atin yung PowerPoint template pero kulang yung message po natin ay 8 points. Wala po dito yung 8 points. So, ano po yung gagawin natin? So, gawin po natin, don't panic. It's organic. Joke lang po. Ano po, discard tips kasi medyo matagal po kapag babalik pa po tayo kay designer or sa DG na ay kulang yung ano, walang slides for 8 points. So, isa po sa pwede natin gawin is eto kunwari pang hanggang 5 points lang po yung available na slides. Isa po sa pwede natin gawin is to check again the slides na available and check kung ano yung pwede nating gamitin. Kasi ito po ay merong pang 5 points. So, medyo mas malapit po itong naka-box po, naka-highlight na slides. So, ang gagawin po natin ay, pwede po natin gawin ay, since ito po yung available slide, text and picture, pwede po natin i-remove itong picture. Then sa right side po natin, ay mag-insert shape lang po tayo ng 3 rectangles para makapag-add ng another 3 points. So, meron na tayong total of 8 points. Actually, ano lang po, ito po yung easiest pwede natin gawin. Pero sa mga next trainings po natin, mas in-depth training po kung paano tayo gagawa ng designs. Kasi actually sa slide, ito po ay pangmadalian na ano lang po kapag pag wala talagang option. So, ayan po. And another tips po sa paggawa ng PowerPoint is yung font size. So, ang font size po ay depende sa kung saan po natin fina-flash yung PowerPoint. Like, before po nung nasa SM po tayo, mas smaller po yung fonts na ginagamit natin kasi mas bigger yung screen. So, kung mas smaller po yung screen natin, mas advisable po na mas bigger yung font para mas readable po sa audience. And, ayan, do not use photos with watermark. Kasi,
mostly ayaw po ng mga owners itong pictures na 'to na ipaghamit yung kanilang mga pictures. Tsaka hindi po siya ano, visually appealing kapag pumili po tayo ng mga pictures na may mga ganyan, may mga watermark. So, avoid po natin gumamit ng mga photos with watermark. And ito po yung mga some of the photo sources na hinahanapan namin ng pictures. Aside sa Google, ito po yung mga, yan. Pwede po tayo maghanap ng pictures sa unsplash.com, pexels.com. Or kung meron pa po kayong ibang alam, pwede nyo po i-chat sa chat box kung may mga alam pa po kayong source kung saan pwede kumuha ng pictures. And ayun lang po. Actually, ito po ay overview lang po ng kung paano po ginagawa yung PowerPoint. On the next trainings, pwede po natin i-discuss kung paano po siya gagawin. Paano po talaga ginagawa yung PowerPoint template kasi ito po ay merong kasama po dun sa next training sa ating may kasama pong design principles. So, ayun lamang po. And ano lang po, challenge or assignment kung gusto nyo po mag-try kung paano gumawa ng PowerPoint. Meron na po tayong pwede po ako magbigay ng PowerPoint template natin for October. Then, pwede na po akong magbigay ng Sunday message or outline. Tapos, pwede nyo pong itry kung paano po ito ilalagay sa PowerPoint template natin sa Faithful. So, yun lang po. Okay. Madalas kasi naisip natin na yung pinapasa po na design, yun lang yung pinaka ano. Kaya lang minsan may mga times na we need to add some pictures or ano. So, yan. So, thank you again, Ate MJ. Asahan natin yung mas malaki pang seminar, particularly for PowerPoint lang. Kasi PowerPoint pa lang kakain ako ng oras yan. Marami natin i-discuss. Siguro baka gawin natin mas mahaba yung time para mas swak at we can even ask questions for that. Okay. So, just to recap lang yung nabanggit ni Ate MJ kanina. Akala kasi ng marami, madali lang yung yung process ng pag-ano. Pero sa totoo lang, mahaba-haba din yung proseso niyan. So, lalabas yung monthly and weekly theme. Tapos, yung medyo mas matagal na ho, yung design ng PowerPoint. Sometimes it takes them a week or two para lang madisenyo. And then after that, the release. So, mga kapatid, kumbaga yan, isang pagpapasalamat natin sa ating team na they really find time to do it. And honestly speaking, bawat parang yan yung surprise natin every week, every month. Meron tayong bagong nakikita sa ating mga screen. So, again, thank you, Ate MJ. Let's now pass the baton to Pastor Simon for the Faithful Media Team setup. Thank you, Doc Toto at MJ. Maraming salamat. Okay, for my topic for let me just quickly show you. Okay, so I'll be quickly discussing a high-level description of yung current medyo hybrid siya, current and ideal setup na sa media team. Okay, so sige po, we'll proceed. This is just a reminder for every one of us, especially dun sa part na ng media ministry. Yung mission ng media team, it will always be the same as the mission of the church. Na-discuss ni Doc Toto kanina. No? So we love God and also we lead disciples. So we just incorporate the media into ministry. It will take a while. Kailangan mag-invest ng time, mag-invest po ng wisdom and skills, but definitely it is all work. So as a result, building a strong team, it's either few volunteers po siya or full staff, it's an essential step towards more effective ministry. So structuring your team should reflect our mission. So at the end of the day, lahat po ng ministries natin,
is towards the mission of the church, which is making disciples. Okay po? So in every organization or team setup, it is better for us to have same setup or an org structure here. So ang goal naman po nun is ma-define yung tasks and distribution of or delegation of tasks amongst the team. So right now, ito po yung team org na fina-follow ng media team. We had our media pastor, that's myself po acting as the media pastor. But si Doc Toto encompasses all the media team. And then we have our team leader, which is currently right now, si Ate MJ po yun. And then, ito po yung mga sub-teams natin. They are divided into, according to the structures and yung outputs po nila. We have the creatives, we have the production team, meron din pong documentation, iba rin po yung sa social media, and we have our wordsmiths. So magtataka kayo, or baka matanong kayo, yung media ba, baka kasi po akala ng iba, yung media is more on sa social media lang, o yung nakikita lang sa church every Sunday na nasa likod, yun nag-aayos ng audio or mic. So madami pong legs and arms gumagalaw within the team. So ideally, we recommend that every media team or in our outreaches as well, no, as much as possible, have the same organizational structure that we had right now. Okay, so let me just define or discuss ano po yung mga coverage or scope ng bawat sub-teams. Okay, first, sa production. So ito po, yung involved po dito, yung pinaka-scope nila is first yung sa floor directors. So sa main or sa central, we have floor directors. Sila po yung nagpapagalaw, nag-instruct ng mga services natin. Sunday services, we have our midweek services. So yun po yung primary role nila. And then second, is yung sa projection. So part din po ito ng production team. And then also yung sa prompter and timer. So ano po yung pinagkaiba nila? So if you are, kung kayo po ay nag-speak dun sa harap, so meron po tayong mga prompter and timer na nakikita din doon sa likod. So I'm speaking sa setup ng central po natin. Well, even in Binyan sa Tarasa, we have the same. Then yung sa projection, yun na po yung fina-flash na yung message. Okay? Share ko lang po, bigla kong naalala. Ko sa church is with the media team, yung sa projection. Naabutan ko po yung ano po, yung projector and the anong tawag po doon? Laminated. Yung sinusulat pa. Acetate. Maghalataan tuloy. So, naabutan ko po yun. Pero patapos na. Bumili po sila doc na projector na. So, yun po yung pinaka-una kong ministry that time. Actually, Kuya, kung maalala mo, bago nag-projector, no, naglagay pa tayo ng 3 o 4 na monitor. Yes. Yung mga square monitors. Yes, tama, Doc. Pero hindi ko na inabutan yung Manila paper. Yung maglilipat-lipat. Hindi aside. So yun po yung production team natin. It's more on execution of the service on-site or online po yan. So those are the production. Second are the creatives. Okay, taas po ang kamay. Yung mga part ng creatives team. So part po dito yung mga sa designs. Okay, tarpaulins,
digital designs na ginagamit ng designers, dun sa PowerPoint, yung kaninang senior ni Ate MJ, no? So, some of them talagang dinedesign pa po talaga siya. Promotions, kasama po siya sa creatives. And then, verse of the day. Ayan. So, yung sa ating pong Facebook, meron pa rin tayong VOTD, sinishare daily. Kaya nga, verse of the day. So, hopefully nakasubscribe po kayo doon. Part siya ng creatives. Fourth is, of course, yung sa slide creations and yung sa leaflet design. So, throughout the years, I would say, nag-evolve na po talaga yung ating creatives team. Na lumaki na po or lumawak na po yung scope. Okay? And then the next one is the documentation. Very critical, very important part po ng media team is the documentation. So, kasama po dito yung photography, yung videography, and then of course, we have our video editing and yung ating mga online services. So, katulad po nito, example po natin, sama ko na rin po yung training. We will record it for the sake na it can be passed on, it can be reusable for future references po natin. Okay? And then, next po yung ating social media. So, ito po, hindi na siya bago, but relevantly newer to the scope of the Faithful Media Team. So since nagbo-boom yung platform ng social media, so pinasok na rin po natin siya. So Facebook, we have accounts in FB, in Instagram, in YouTube, and as well on Twitter. So pinapalakas po natin daily and regularly yung presence ng ating church, ating services via social media. So, gamit na gamit and very fruitful po yung paggamit natin ng platform na ito. No? So, we do have our daily faithful prayers. So, shout out po sa lahat ng mga kasama natin ngayon, a part ng daily faithful prayers. And then we also have our Instagrams, Twitter and YouTube as well. So lahat po ng videos natin, lahat po ng live streams natin, we make sure that we utilize social media para din mas marami yung maabot nating tao na hindi nakaka-attend minsan on-site trainings, face-to-face services, etc. Remember that at this time of age, yung ating online presence is very powerful, that it can reach out. Kasi diba, yun nga yung name ng church natin, diba? So, kasama doon talaga World Harvest. So, yung social media, it's a very vital part ng ating media scope. And then the last, of course, yung ating mga wordsmiths. So, sino po ba itong mga wordsmiths? Ang ginagawa po nila are the contents ng ating mga leaflets. Part siya nung sa devotion guides natin. Yung ating pong mga script writers and yung mga nag-create ng ating mga pictures. So, hindi po biro ang kanilang mga trabaho when they do their script writings. So, doon po sa mga nakikita nyo sa physical leaflets po natin, even online, ayun, sila po yung gumagawa nito, yung mga content nila. Content nun, yung announcements, yung layout ng leaflets po natin, even yung gospel cards, ayan. So sila po yung nagle-layout yung content na po yun. Right? Even dun sa captions po natin, if you can see and appreciate every posts natin doon sa social media, sa kanila din po minsan kinoconsult, sila din po nagbibigay. Right?
So ideally and currently, at least for Central, ito po yung scope po ng Faithful Media natin. Okay? So they work hand in hand together to produce their outputs on a regular basis. So, schedule naman po lahat ng mga assignments ng mga sub-teams. So, ang encouragement po namin is if you have a particular skill on any of these sub-teams, okay, let us know. And willing po kaming maybe to train you more, to coach you more, at para din po sa mga kasama namin na nasa outreach ngayon. May this be an encouragement din po or a source of reference for you to be guided. Okay? Next po. Sige Doc, meron po kayong insight? Yeah, okay lang. Kala ko na gano'n na. So, on a production setup naman po. So, these are the trifectas in the production setup ng isang church, on any church. So, we have the media team, we have the music team, we also have the audio and lights. Okay? So, they are nag-uusap-usap yung tatlong teams. So, hindi po pwedeng wala yung isa na hindi magsasama yung sa or hindi mag-go yung ating production setup. So somehow they are intertwined to each other. Syempre yung audio and lights, they need the media team to produce the sounds. Nagko-consult sila ano ba yung gagawing bed music for this particular Sunday, ano ba yung background music ng ating preachers, and then of course yung music team, ganun din, they will send the lineup to the media team, and kailangan alam din to ng audio and lights, paano lalaruin yung, paano i-mix yung mga audios, sino yung worship leaders, ano yung lights na gagamitin during the fast song, and the slow songs. Yeah. So, sila po yung magkakausap. Okay? So, now, we will just present to you a future project. We will call this Project Caleb. Okay? Ano po ba yung Project Caleb? Sige. Short backgrounder. Si Caleb, he was a representative of tribe of Judah during the journey of Israel to the Promised Land. Okay, we call this Project Caleb now dahil we know and we would praise that some of the individuals on the different ministries meron na talagang skills or creative skills na pwede naming itap na maging part ng media team. Okay? An individual or group of individuals, other ministry, or faith group members. Na yun nga, no, merong creative talents or potentials na pwede po namin i-train, pwede silang mag-cross-skill and itap as an agent of Faithful Media Team. So in short, baka po meron sa mga ibang ministries na matatap namin and we would identify for them to be somehow part of the media team. Okay? So, ano po yung goal at benefits ng Project Caleb? Number one, an expanded knowledge in design process. So, for example, magne-name po ako Ngaris ko yung Marvin, yung mabutihing asawa ni Ate Ana. Magaling po siya mag-design din. And he is part of the KOD. So, pagka merong mga need na designs ang KOD, pwede na namin siya itap directly, delegate those tasks. Okay. Second, provide in-house media technology that will capture anointed moments of the gospel message in order to share to others through various methods of technology, video, and audio-visual. So we wanted to tap the potentials of those who already have the skills and who are willing then to learn. No? Kasi, syempre, sa ministries natin,
hindi naman parating magiging present or not always available yung media team ng sabay-sabay. So that's why we want to expand and share this project to all our ministries outreaches. Okay? Broadcast a church experience and events to the world by way of various social media platforms, blogging, podcasts, etc. Baka meron sa inyong mahilig mag-TikTok. Okay? Why not use that platform to share the good news? And of course, last is delegation of tasks or specific ministry events. So ito pa yung sinabi ko kanina. So pagka meron kayong mga gustong ipagawa with the media team na feeling naman namin is you are already capable of. So with the proper guidance and coaching, we will enable you. Right? This is something na niluluto pa in particular ng media team and eventually and prayerfully execute natin siya sometime soon. Okay? And that is it. So very high level structure, scope, and setup po ng media team. So thank you very much. Back to you, Dr. Toto. Okay, thank you po, Simon. Kuya Simon, pwede paki-flash mo yung parang trifecta mo. Pero yung isang part doon, pwede mo nang palitan niya ng tech team yung audio and lights. Ngayon, explain ko lang yung setup na to kasi halos yung mga churches natin, may ganito na halos Pero hindi lang natin na-formalize. So, yung music team, yan, alam na natin yan. Pero meron talaga tayong media team. Kaya namin gustong buuin ng faithful media na in all our churches kasi ang reason po, gusto po namin maging very aggressive kayo in two terms, evangelism and discipleship. Kasama na rin siyempre dyan yung mga worship service natin. Sa ibang mga churches natin, meron na pong existence ng tech team or ng audio and lights. Like for example, iba't ibang church natin may mga naunang nabuo Ano ba, sa Calamba po, ang naunang nabuo dyan, music team. Sa Santa Rosa po, actually nagkasabay si tech team at saka si music team. Tapos sa Muntinlupa, although matagal na si music team, si tech team hindi pa nabuo kasi merong JNB Lumalabas parang si JNB ang tech team ng Muntinlupa. And then, si media team yung later na nag-umusbong at dumadami ang mga members. Gusto naming maipakita sa inyo to kasi ito yung critical na tumutulong sa mga worship services natin. Tumutulong din po sila sa pagpapalaganap ng mabuting balita at sa discipleship. Pag maganda po yung ating audio, sounds and lights, yung ating pong music team at magaling po yung mga nasa media team natin, for sure, magiging mas maganda ang execution ng ating mga services. Kaya ini-encourage po namin ng lahat, buuin nyo na. Wag po kayo matakot kasi gagawa po kami ng mga trainings, yung iba doon online, yung iba doon live, para ma-enhance yung mga skills po natin. Kung hindi man kami ang gagawa po nito, meron pong mga nasa labas po tayong mga kaibigan na gumagawa na po nito na mga ka-network na rin po natin to be much open to that. So, mga kapatid, simulan na po natin yung pagbubuo at pagpapalakas ng ating mga teams. Ngayon, ang tanong minsan, paano kung halimbawa wala pang sound and lights talaga? Saan natin kukunin yun? Kunin nyo na yun kay music team. Kasi si music team yung pinakalagi mas gagamit ng sounds at ng lights. Siya talaga yon. Kasi si media usually, gagamit din siya in terms of pag meron ng photography, videography, at saka iba pang mga setup. So, thank you, Simon, doon sa presentation mo. So, i-recap lang ho natin. Naging maliwanag po sa atin yung tatlong bagay sa araw na to. One is for us to use the official faithful brand assets. Ibibigay po namin ito sa inyo per outreach. In fact, sa iba meron na ho kayong kopya nito. Yung ang ipa-particular ko po doon yung logo, yung icon at saka yung motion video so that you can use it
for the purposes of Faithful. Just keep in mind that we are still on the process of having the Faithful brand trademark para hindi ito magaya. Okay? Next po, gamitin po yung PowerPoint natin ng wisely. We will open up a seminar for that para mas matutunan yung gamitin lalo ito. Kasi gusto natin every month bago ang mukha ng Faithful sa lahat ng mga churches. Ibig sabihin, sa projection pa lang, professional na ang dating. Ikwento ko lang po sa inyo yung history po niya. Nagsimula po ang Faithful nung simulang-simula sa Manila Paper. Ayan. And then pumasok na yung projector, and then pumasok na yung PowerPoint. Tapos maraming mga nagamit na tayo. At papagandahin pa ho natin yan. So, ang magiging prayer lang po natin dyan, ma-upgrade yung ating mga gamit. So, bibigyan din po namin kayo ng mga tips with regards to acquisition. Halimbawa, per outreach, ano yung mga bibilihin ng mga gamit para magkaroon po kayo in particular. Pero sa ngayon, ang ini-encourage namin kayo ay malakas na desktop computer. So, meron po tayong mga kapatiran who can give advice to that. So, you can talk to Pastor Simon with regards to ano yung mga specifications. Kuya Simon, also you can confer with Kuya Lester para mapag-usapan yung mga specifications. Kasi malamang sa mga outreach lang tatanong na tayo ano yung magandang specification. So, depende again sa use yan ninyo. Pero we would really like for you to invest on a powerful desktop computer for video, photo editing, for arts, at saka yung ibang computers will be for projection. At least dalawa yung maging goal ninyo kasi gagamitin nyo rin yun sa sounds eh. So, pag-pray tayo ng provision ni God. So, yung mga PowerPoint, mas magandang may project natin kasi tumataas po yung version ng mga PowerPoint natin. So, pag medyo late na yung projection, medyo But again, good news, may mga online platforms na po tayo. Kung ang mga churches po natin, meron pong, let's say, Wi-Fi, pwede nyo na pong i-access online din ho. Later, baka pwede tayo magkaroon ng version na Canva. Kasi si Canva medyo mas medyo marami ka ma-manipulate yan in terms of design eh. Although si PowerPoint standard talaga yan for projection. And organize po natin yung ating Faithful Media Teams. Ginagamit na po natin yung bagong brand for the media team as Faithful Media po. Kasi mas gusto natin yung kabunguhan na po ng Faithful na magkaroon tayo ng mga Faithful Media Teams. Kung may Faithful Music po tayo, meron din po tayong Faithful Media. And kami po ay nagpapasalamat. Ngayon po, i-recap din po natin yung mga future na mga seminars po natin. So kanina I was taking notes, mga hindi ko nadagdag doon sa mga listahan ng ating mga seminar. So just to let you know, ito yung mga plan po natin ng mga dadaanan natin sa mga iba't ibang panahon. Design principles is something na we can have. Kasi yan yung pinaka-pundasyon ng lahat eh. Kahit na meron kang gadgets at meron kang platform, kung hindi mo alam yung prinsipyo ng design, kulang pa rin yan. So, we'll have that. Kaya lang may iba't ibang application yan kasi may design principles para sa desktop publishing. May design principles din para sa social media. Although may similars yan. Meron din design principle para sa PowerPoints. At may design principle din sa iba't ibang mga, kasi sa videography, meron din mga design principles. Pero there are what you call generic principles or universal principles that we can talk about. For this, we will be having resource persons to deal with. Social media engagement, paano kayo mag-engage through Facebook, through TikTok, through YouTube, through yung mga platforms, X, yung dating Twitter, X na. Paano kayo, although sa Pilipinas, di masyado yung X eh. Instagram pa siguro.
Facebook and Instagram. How do you do that? Para yung team ninyo, meron na kayong ganun din. Pag-design ng mga poster at mga billboard, tarpaulins, paano mag-design ito. Pag-usapan din natin to kasi maganda na meron tayong isang design template para sa tarpaulin. Para hindi tayo iba-iba. Tapos yung pagsusulat for media and social media, merong platform na ganyan na kailangan nating pag-aralan. Lalo sa mga meron ditong background for writing. Canva, isa yan sa mga upcoming, malapit-lapit na po yan. Hopefully may habol pa tayo ng November at saka December para matapos ng taon, wow, meron tayong PowerPoint, pangako po ni Ate MJ po yan. Yung mga mga ninja hacks ni Ate MJ at saka ng team. Paano sila dumidiskarte sa mga PowerPoints. At paano nila ginagawa mismo yun para matutunan din po natin. Kasi parang ganito po yan. Bawat outreach may lalabas ng mga magagaling na artist. Kailangan namin kayo. So, like for example, nabanggit na ni Kuya Simon, si Kuya Marvin, di ba? So, magaling ang line art ni Kuya Marvin. He can draw from scratch. Yung kapatid niya, si architect Gino, also is very good designer. So we have those gifts sa atin ngayon na pwedeng madagdag pa sa team. Hindi man sila part ng Faithful Media, pero they can still do Faithful Media stuff for other ministries. Tapos yung design document, paano gumawa ng mga documents, paano i-design to letterheads, etc. Tapos ito kailangan nating matutunan yung paggamit ng Easy Worship. Pero na yata ang ibang ginagamit ang team natin, so I will let them handle it. Kasi gusto nating ma-share sa mga outreaches yung skill na yon. Kasi matutuwa kayo, hindi lang PowerPoint ang ginagamit for worship service, meron pang iba. Alam ko, long time is Easy Worship, yun ang madalas natin ginagamit. Also, we will be having photography masterclass. Ito, meron po akong nakausap na dito. Isa po siyang professional photographer. And he can even teach us a basic setup on how to do outdoors and indoors. Pero ito, magde-demand dito na gagawin natin on-field. So, baka isang buong araw ito at meron tayong isang area na lalabas tayo to take photos. So, that's for photography. Videography po, meron na rin po akong kaalyado. Yung filmmaking, magaling po ang ko po dito, matatap ko po rito. Filmmaker po siya sa New York. Nag-aral po talaga siya ng filmmaking. Video editing, may matatap na rin ako. Audio editing, meron na rin po. So, ito, hindi muna natin itong ilalabas, yung photography muna, kasi kailangan natin ng photography skills bago mapunta sa videography. So gusto namin matuto muna kayo ng photography bago mag-video. And then studio design, paano mag-design sa isang service ng setup para magawa mong parang studio na rin yung ating mga service. And then yung online streaming, anong design? Paano ka gagawa ng online streaming para mas makaabot pa sa maraming mga tao? Okay? So, again, maraming salamat po sa mga sumama po sa araw na to at nawa ay mapagyaman po ng Panginoon ng mga oras po natin. Kasama po natin ay ang iba't ibang mga outreaches dito po sa ating pong setup. Pwede pong buksan po natin ang ating ang screen. Then I will ask Kuya Simon, Pastor Simon, to take the photos. So, pwede po bang buksan natin? Pag nabuksan niyo po, magbubukas lahat eh. Pag nakapatay po siya, hindi po lalabas yung mga photos. Yeah. At meron po tayong mga grupo-grupo na magkakasama din po ngayon. Doon sa mga naputulan po ng internet because of some circumstances, don't worry po. Check ko lang po yung pagka-record po nito.
pagka maganda yung pagka-record, we will send you the copy po. Yeah. Sige, Kuya Simon, so maybe you can take the photo. One second po. At kasama rin po natin dito ang nagpauso ng Digicycle, si Pastora Syra. Ang OG ng digital. Sana makuha ka namin, Pastora, for design principles. Oh, yan ah. Sige po, dalawang takes, smile lang po kayo. Ready? Unang take. 1, 2, 3. Yan. Sama po. Okay, smile. 1, 2, 3. Alright. Thank you very much po. Sige po, pray po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga nandito na mga media ministers. Lord, we pray na ang mga platforms na ito ay magamit po namin for evangelism, for discipleship, and for serving our services. Ngayon kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga outreach represented magmula dito po sa Luzon, papunta po sa Visayas. At hinihiling po namin ang mga biyaya po ninyo na you will provide for us. Thank you so much for the team na nagtulong-tulungan para mabuo po ito. At alam po namin na marami pang mga trainings na mangyayari. Thank you so much. Be honored, be praised. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Thank you po. Okay. Thank you po. Thank you po. Yes, Ate Janet. Thank you. Bye-bye.